Hello! Impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mo itong i-pause. Iminumungkahi naming tingnan ang bawat indicator ng organisasyong pinag-aralan ng mas detalyado. Susuriin natin ang kasalukuyang performance ng korporasyon NextDecade Corporation, ticker NAE. Nirepaso gamit ang impormasyon noong Marso 20, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya NextDecade na bibilang sa subkategory. Oil and Gas, 132 organisasyon ang nakikibahagi sa pagsusuri na napakarepresenta. Hanapin ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, -9 sa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 2.3 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuuan. Tandaan na ang average na resulta para sa merkado sa kabuuan ay 1.9 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na -9 na puntos NextDecade Corporation. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya NextDecade at pagbabahagi ng subkategory. Nakikita natin na sa nakalipas na 12 buwang mga stock NextDecade Corporation nagpakita ng dynamics ng 67.4%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa 3.3% subkategory. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit dapat nating tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya NextDecade ay $2.36 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $2,611 bilyon. NextDecade Corporation account para sa isang bahagi ng 0.0%, ito ay isa sa mga napakaliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay $0.36 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet ng subkategory na $1,607 bilyon. NextDecade Corporation bumubuo ng isang bahagi ng 0.022%. Paghahambing ng mga inookupahang bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi NextDecade sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.0%. Ang halaga ng libro ay 0.022%. Na 76% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, masama, -1 puntos. Ang mga utang ng organisasyong pinag-aralan ay umaabot sa $3.884 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa 1,078.7% ng kapital. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakasama, -2 puntos. Ang balance ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Na may average sa subkategory na 14.6 na mas masahol kaysa sa average sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, -2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $62 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Masama ito para sa kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory. Masama, -1 puntos. Ang balanse ng halaga ng kumpanya sa kita ay tumutugma sa 0. Average para sa subkategory 1 na mas masahol kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga indicator ng mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 point. Ang kita sa huling 12 buwan ay $0 milyon. Ang tinatayang kita para sa darating na 12 buwan ay hindi alam. Ito ay napakasama para sa mga prospect ng kumpanya.
Isang pagtatasa ng tinantyang dami ng mga benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory. Masama, -1 puntos. Ang margin ng benta ay 0% na may average sa subkategory na 6.7%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 6.7%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.02%. Na 0% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo ng palitan ng kumpanya next decade, malamang patungo sa revaluation. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $9,967,000, samantalang para sa subkategory $3,234,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at mga indicator ng organisasyon ay 208.2%. Pagtatantya ng halaga ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator ng mga subkategory na kumpanya. Matitiis, 0 puntos. Ang tubo sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay $260,300,000. Average para sa subkategory, $221,100,000. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 18%. Tinantyang tubo bawat individual na empleyado kumpara sa pagganap ng subkategory. Matitiis, -0.5 puntos. Ang dami ng benta para sa bawat empleyado ng kumpanya ay $0,000. Ayon sa subkategory $3,183,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 100%. Pagtatantya ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory. Matitiis, -0.5 puntos. Maikling pagbabahagi ay tumutugma sa 6.1%, na may average para sa subkategory na 2.3%. Ito ay isang pagtatasa ng panganib ng isang maikling pagpisil. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 65% para sa kumpanya Next Decade Corporation. Samantalang sa subkategory ang antas ng RC 14 na ay 63%. Potential, ang mga pagbabahagi ng subkategory ay nagkakahalaga ng humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi Next Decade Corporation. Ang aktual na presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $9.06. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $12.49. Ang dynamics ng kasalukuyang presyo at consensus forecast ay humigit kumulang 38%. Tignan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa season na ito ng Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Next Decade Corporation. Share Valuation Information System Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng kalakalan para sa isang pagbagsak sa presyong $7. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 7.47. Ang stop loss ay nakatakda sa 1.067. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang order ay independenteng naayos sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Abril 11, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, YEI, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalance,
Ang pangalawang order ay naayos sa aktwal na presyo. Salamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at para sa paggamit ng impormasyon at reference system Guru Markets. Kayong lahat ang pinakaastig na madla sa planeta.